Hello mga kapatid, magandang umaga po, Pilipinas. Abril 30, ito po yung huling araw sa buwan ng Abril 2025. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita sa araw na ito ng Miyerkules. Salamat sa Panginoon dahil magandang panahon ngayon. Salamat nakapagpahinga tayo kanina. Thank God for this opportunity. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa Lord, tayo ay natuloy sa araw na ito. Pagbati sa lahat ng mga bishops at mga kaparian sa buong Pilipinas, especially sa amin dito sa Diocese ng Bacolod. Bishop Patricio Buson, ang aming bishop, kasama dyan ang kanyang mga kaparian under his leadership sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaparian natin. Sa lahat ng bumubuo ng DYAF, Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Sa ating General Manager na si Reverend Father Diramas, magandang umaga po. Sa ating dalawang engineers, kay Bro Carlito, kung di ako nagkakamali, si Bro Joseph at si Stanley. Maraming salamat sa inyo. At yung mga estudyante ng broadcasting na pumapasyal dyan parang sa kanilang practicum, salamat din. At sa lahat ng mga programmers natin dyan sa DYAF, God bless mga kapatid sa inyong broadcast. Binabati ko rin yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan de Pomoceno, Father Nobles, at ganoon din si Father Egay. Sa lahat ng mga opisyales, sa aming PPC President, si Ate Malu, Mike Sarad, ang aming secretary, at sa lahat ng mga kapatiran, sa aming dalawang seminarian. Opo, maraming salamat kay Bro Casiano, saka kay nakalimutan ko isa. Maraming salamat po mga kapatid, at sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa National dyan sa Cebu, kay Reverend Father Darwin Kitgano, Wendell Talibong, Jando, Kenneth Bustamante, kay Romel Palma, at sa iba pa. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. God bless. At dito sa aming Diocese ng Bacolod, CFD, kay Bro Christian Paul Gaylan, ang aming presidente, at sa lahat po ng mga unit heads dyan sa Granada, si Bro Doloso dyan sa Talok, si Bro Hamili, at sa Kabangkalan. Pagbati na rin sa ating sa lahat ng mga masisipag na CFD nationwide. Magandang umaga po sa aking may bahay kay Annalyn at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, sa aking mother na si Mama Elsie, at sa aking mga kapatid dyan sa Cainta at sa Pangasinan. God bless sa inyo mga tol. Samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, didiretso muna tayo. Ngayon kasi ay usapang pangkabuhayan. Pag-usapan natin ng konti ang NEDA, yung National Economic Development Authority. Ngayon po ay Department of Economy, Planning and Development na.
Pag-usapan natin ng konti yan, tapos yung update sa ating Santo Papa. Etong NEDA ay hindi na ho NEDA ang pangalan. Department of Economy, Planning and Development na ho, mga kapatid. Sapagkat nagkaroon po ng dahil po sa isinagawang batas na RA 12145 na pinirmahan at isinagawang batas na ito ng ating kasalukuyang Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang NEDA, ang trabaho nila ay gumawa ng policy, planning, coordinating at monitoring. At ang mga naka-attach na agencies po sa dating NEDA na ngayon ay tinatawag na Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Yung mga attached agencies niya ng ng Department of Economy, Planning and Development ay ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Pangalawa yung Tariff Commission. Yung dalawa na yan, yung parang tumata yung admin. At pangatlo yung Philippine Institute for Development Studies. Ikaapat, the Commission on Population and Development. Ikalima, Development Academy of the Philippines. At ikaanim, yung Public-Private Partnership Center of the Philippines. Opo. So, itong PIDS na ito at hanggang doon sa Public and Private Partnership Center of the Philippines, sila yung mga gumagawa ng mga polisiya, programa, at sila ang nagko-coordinate sa kabuang plano ng Department of Economy, Planning and Development na dating tinatawag na NEDA. Magandang umaga, Mary Jane Lozorata Perez. Salamat kapatid, at kay Bro Acero Obilio Dorado Garijoy. Maraming salamat. So mga kapatid, ayon po sa latest na balita dito sa Department of Economy, Planning and Development, ang dating tawag dyan ay NEDA. Ito na ho yung bago, Department of Economy, Planning and Development. Ang Administrasyong Marcos ay ni-reaffirm niyang kanyang commitment na improve ang kalidad ng trabaho sa bansa o yung job opportunities na ito'y maging available sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Opo. Naayon po sa NEDA, sa National Economic and Development Authority, ay nagkaroon daw ho ng pagbaba ng tinatawag na underemployment. Pag sinabing underemployment, halimbawa teacher ka, graduate ka ng education, pero trabaho mo nasa ikaw ay nasa mall. Underemployment ho ang tawag doon. Hindi nagkatrabaho ka na hindi kaparehas nung tinapos mo pag sinabing underemployment, mga kapatid. Now, ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, na sa kanilang report noong April 8 ay nagkaroon po ng pagbaba ng rate itong underemployment. Marami na ho na mga manggagawa na naghahanap ng trabaho at yung work hours nila na ito daw ay bumaba ng 10.1% noong Pebrero nitong taon kumpara nung last year, February, compare na 12.4%. Bumaba ito ng halos 2%, mga kapatid. Ang sabi pa, ang kalidad po ng employment ay nagpapatuloy po na nag-i-improve ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Pero may pag-amin po sila na itong unemployment, pag sinabing unemployment yung walang trabaho na available, ay tumaas po ng 3.8% itong February. Siyempre, one of the reasons bakit lumalabas ng bansa yung mga professionals natin dahil wala pong available na trabaho sa Pinas.
Hindi ko alam kung paano ho yan gagawa ng paraan ng bagong create na Department of Economy, Planning and Development na dating tinatawag na NEDA. Hindi ko alam kung paano ho nila aayusin tong unemployment rate sa ating bansa. Maraming magagaling, mahusay na professional sa bansa ang lumalabas sa bansa natin. Siyempre, priority yung pamilya eh. Anong gagawin mo sa bansa natin kung walang makreate na trabaho dito? At ang karamihan na trabaho dito parang sinasabi lang na merong available na 11,000 so and so pag nagkakaroon ng job fair, di ba? Parang kwento na lang yun eh. Hindi naman totoo yun. Hindi naman lahat ng nag-a-apply doon na nakukuha ka agad. Hindi ho. Ang realidad sa Pilipinas, mahirap makakuha ng trabaho. Maraming underemployed. Tapos ka ng education pero nasa mall ka nagtatrabaho. Nasa fast food chain ka. Yun po yung reality, kapatid, sa Pilipinas. Kaya hindi natin masisi ang mga kapatid nating mga Katoliko na lumalabas ng bansa. Medyo mahirap ang proseso ng paglabas ng bansa, pero times 3, times 5 naman yung kita kumpara sa Pilipinas. So ipanalangin ho natin na itong bagong create na to, na Department of Economy, Planning and Development ay magiging maganda po ang ang resulta. Marami silang mga paghahanda para ho mapagbuti pa yung skill ng mga manggagawa. Kaya ho itong Enterprise-Based Education and Training o EBET at ang TESDA ay magtutulungan. Kasama po ang DOLE, ang Department of Labor and Employment. So ito'y magtutulong-tulong ang EBET, ang TESDA, ang Technical Education and Skills Development Authority at ang Department of Labor and Employment para ho ayusin, balangkasin, mas mapalakas pa yung pagkakaroon natin ng mga mahusay na manggagawa sa ating bansa. Alright. Update tayo sa ating ang conclave po, mga kapatid, ay magaganap sa Mayo 7. Pag sinabi natin conclave, ito yung electoral process na kung saan ang mga piling kardinal ay magkukulong doon sa Sistine. Ito yung maliliit na kwarto na hindi komportable ang mga kardinal na ika nga manatili, kasi nga ang purpose ay mapadali yung proseso ng halalan. Hindi sila hinaus doon sa mga magagandang mga lugar na ika nga makakagala pa sila, hindi ho. Ikukulong ho sila doon sa doon sa Sistine na yan, chapel. At sana nga ho ay sa lalo't madaling panahon ay makahalal sila ng papalit na Santo Papa sa namayapa natin Santo Papa Francis. O pagdasal natin, May 7 po ang simula niyan, yung conclave. Opo. Bagamat marami tayong nakikita mga articles na kanya-kanyang manok nabasa niyo ho ba yan? Kanya-kanyang manok, marami ng eto dapat, palagay nila may nabasa nga tayong article na may napili na daw ho ang Banal na Espiritu. Pero yung mga kardinal wala pa. Okay? Pagdasal ho natin ha. Maging matagumpay ho nawa ang bagay po na yan, mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating gospel for today. Pagkatapos nito ay itutuloy ho natin yung napag-usapan ho nating kahapon na characteristics of Christian faith, di ba? May 5 ho yan. At babanggitin natin maya-maya yung 3 essential dimensions of faith. Yan po ay batay sa 1997 Catechism for Filipino Catholics. Tayo po ay nasa John chapter 3, 16 to 21.
Ang sabi po dyan, God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives lives the truth, comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. Mga kapatid, ang title natin kanina ay God so loved the world, yung parirala na yon. God so loved the world. Yung God ho dyan ay ang God the Father. God the Father loved, the past tense, the world. Yung world ho na binabanggit dyan, hindi ho yan from Jerusalem to Rome. Hindi ho. Yung world ho na binabanggit dyan, yung buong cosmos, the entire humanity. Hindi ho yan yung sinasabi ng mga Calvinist na yung mga pre-selected people. Hindi ho. Hindi ho yan tumutukoy sa mga white skin, yung world. Yung world ho dyan ay tumutukoy sa entire humanity. Now, God the Father loved the entire humanity. Kaya nga ho, that He gave His only begotten Son. Sino tong only begotten Son? Si Jesus Christ. The only begotten Son. Now, what was the reason? Bakit ibinigay ng God the Father si Jesus Christ into the world? So that, importante ho yung so that, mga kapatid, so that everyone, sino tong everyone na ito? Ito yung maaring tumukoy sa mga Hudyo at sa mga Gentiles na katulad natin. So that everyone who believes in Him. So ang criteria ay believe. Kanino maniniwala? Sa Panginoong Yesus. At sabi dyan, everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Mga kapatid, may konti tayong problema kasi nga ho, gumamit ho ng salitang might. Diba? Pag sinabing might, hindi sigurado, maaari o may possibility na hindi mapahamak at merong possibility to have eternal life. Pag sinabi nating eternal life, it speaks of the quality of life. Yung kalidad ng buhay na magkakaroon ng isang individual na sasampalataya sa Panginoong Yesus. Again, sabi natin, ang pagtuong Katoliko, hindi lang ito faith alone. Mahalaga sa atin yung obedience to God's will. Anything na merong alone, may problema tayo. Faith alone, Bible alone, may problema tayo dyan. Wala ka namang mababasa sa Biblia na faith alone, Bible alone. Laging may kabuntot At tayo we give emphasis doon sa obedience. Hindi lang basta pananampalataya. Mahalagang aspeto ang pananampalataya. Pero ang pananampalataya sa kanyang sarili ay hindi nakapagliligtas. Dapat may object ang faith. Ang object ng faith dapat ng Katoliko ay nakasentro sa Panginoong Yesus at sa pananampalataya ng simbahang Katolika. Yun po yung kaibahan natin sa mga protestante nating kaibigan at mga
evangelical na sinasabi nila pananampalataya lang kay Jesus, nangangahulugan ng kaligtasan. Hindi ho. May dapat gawin ng tao, dapat patunayan dito sa lupa. Babalik ka pa rin doon sa 3 tenses of salvation. Una, we have been saved. Tapos na, past tense. Ligtas na tayo. Pero, hanggat nasa lupa ka, we are being saved. Tayo ay patuloy na inililigtas. Present tense, nagpapatuloy. We have to do something. We have to prove sa Diyos at tayo ay genuine by doing good works, by obeying His commands. And then pangatlo, we will be saved. Kaya wala ho tayong tinatawag na assurance of salvation kaagad. Kasi sa dulo, sa totoo lang ang nagpapasya kung ligtas ang tao o hindi, ang Panginoong Jesucristo. Now, kailan mangyayari yan? At the moment nang namatay ka. Sino bang hahatol? Ang Panginoong Yesus, hindi po ang simbahan. Hindi po ang Santo Papa ang hahatol sa atin. Hindi po yung mga saints ang hahatol sa atin pag namatay tayo. Ang hahatol sa individual ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho sa lupa, binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon na ayusin ang ating buhay, ipakita yung pagiging authentic natin bilang Katoliko. Hindi ibig sabihin Katoliko, sigurado ka sa dulo. Hindi ibig sabihin may apostolate ka, sigurado ka sa dulo. Hindi ibig sabihin aktibo ka sa gawain, sigurado ka sa dulo. Hindi ho. Hindi ho. Kaya ho sa lupa pa lang, you have to participate. Yung ating participation, yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Now, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Again, yung salitang might, hindi ho tinitiyak, kundi may possibility na maligtas, mga kapatid. But that the world might be saved through Him. Ang sabi pa, whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Again, hindi natin minemenos ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating paniniwala bilang Katoliko. Mahalaga ang role ng pananampalataya, pero hindi lang pananampalataya, kapatid. May pagsunod. Pananampalataya na nakakakitaan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At maliwanag dito kung sino yung object ng ating faith. It must be the Lord Jesus Christ. Ang sabi diyan, the light came into the world, pero ang sabi ni John, mas niyakap pa ng tao ang darkness. Diba si Jesus, ang sabi sa Bible, He is the light of the world. Pero sino po yung darkness? Si Satan, yung mga alipores niya ng mga demonyo na kumikilo sa simbahang Katoliko. Mga kapatid, whether you like it or not, we are being infiltrated by darkness, ang simbahan. Na-infiltrate na ho tayo matagal na panahon na ng mga mason na may mga pare na involved sa masonry. Pero sa kabila nito, mga kapatid, na may ini-insert ang dyablo sa kalagitnaan ng simbahan ng Panginoong Yesus, ay hindi sila pwedeng manalo o magwagi sapagkat hindi papayag ang Panginoong Yesus. Bagamat tayo ay infiltrated na sa mahabang panahon, ay uupo sa trono ang mga halimaw? Hindi ho. Hindi papayag ang Panginoong Yesus. Kaya manalangin tayo sa susunod na Santo Papa natin, na magkaroon tayo ng Santo Papa na talagang may takot sa Diyos. Santo Papa na ipapatupad ang aral ng salita ng Diyos, ipapatupad ang kabanalan, ipapatupad kung ano dapat ipatupad. Mga kapatid, hindi perfect ang mga Santo Papang ma-i-elect. Hindi ho perfect. Sumasablay din ho.
Pero bakit natin nire-respeto? Bakit natin minamahal? Bakit natin binibigyan ng importansya? Kasi nga siya yung vicar, siya yung kumakatawan, siya yung representative ni Jesus dito sa lupa. Siya ang pinakatatay-tatay natin, lahat ng mga Katoliko worldwide. Siya yung pinaka-leader natin. At dapat lang na mahalin natin siya, ipagdasal natin siya. Mga kapatid, binanggat pa rito na mas prefer ng tao ang darkness sapagkat yung kanilang magawa ay masama. At binanggit pa ni John na sino mang gumagawa ng hindi magandang bagay ay napupuot sa liwanag. Kaya hindi ho sila lalapit sa liwanag. Kasi pag lumapit sila sa liwanag ay ma-expose yung kanilang darkness. Pero sino mang nabubuhay sa katotohanan comes to the light. Yung panahon natin, ito ay banggaan ng katotohanan at ng lies, ng kasinungalingan. Ito ay banggaan ng light versus darkness. Banggaan ito ng turo ng simbahang Katolika at ang mga imbentong turo ng mga grupo ng mga denominations. Mapapansin nyo, kabi-kabila, nagkaroon na nga ho tayo ng national sabi natin ceasefire, pero hindi ho tumigil. Patuloy na dumidepensa ang Catholic Faith Defenders laban doon sa mga Protestante at mga evangelical na patuloy na naninira ng ating pananampalataya. Sabi nga natin, mga walang magawa sa kanilang mga buhay, patuloy nilang pinapakialaman, patuloy silang nagbibigay ng mga fake news sa simbahang Katolika. Yung mga tanong na matagal nang sinagot ay paulit-ulit nilang binabanggit sa mga usaping pangrelihiyon. Samot-saring debate na ang nangyayari, pero nakikita natin na ito ay salpukan ng katotohanan at ng kamalian. Now, sino nga hatol sa dulo? Ang Panginoong Yesus. At sana nga tayo bilang mga Katoliko ay patuloy tayong manindigan sa aral ng simbahang Katolika sapagkat yan po ay tama. Bagamat maraming paglalagay ng mga masiselan na mga paratang sa atin, pero again, sabi ko nga sa inyo, importante na meron tayong pagpapakumbaba, no? Importante na meron tayong tamang pagsagot sa kanila, tamang depensa. Ilang naman ang kailangan natin eh. Hindi natin kailangan mauna sa debate, hindi natin kinakailangan na ano pa man. Bagkos doon tayo sa matahimik na pamamaraan na dialogue, mga kapatid. Mga kapatid, sa madaling salita, ito po ang ating pinag-uusapan na gospel for today. Mahalaga dito, mga kapatid, yung realization natin na ang pinaka-bottom line ng lahat ay yung pagmamahal ng God the Father. Kung walang love ang God the Father, hindi ipapadala si Jesus Christ. Kung walang love ang God, we are all bound to hell. Ganun kasimple. Wala tayong opportunity to hear the gospel. Wala tayong opportunity to respond to the gospel. Wala tayong opportunity na to live out the faith kung walang pagmamahal na nag-initiate ang God the Father sa humanity. And we would like to thank God dahil po sa initiative ng God the Father, because of His love, ay pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus na to die in our behalf. Mga kapatid, gusto kong ituloy yung ating pinag-usapan. Kahapon binanggit natin na merong 5 characteristics ang Christian faith. Ito po ay base sa 1997 Catechism for Filipino Catholics na pinaniniwalaan ho nating mga Katoliko na merong 5 katangian
ang Kristiyanong pananampalataya? Una, ito po ay total and absolute. Pangalawa, Trinitarian ho ito. Pangatlo, ito ay loving, maturing, at missionary. Pang-apat, ito po ay informed and communitarian. At panglima, ito po ay inculturated. Ngayon dadako ho tayo, naniniwala ho tayo bilang mga Katoliko na merong tatlong esensyal na dimensyon ang pananampalataya. Now, there are three essential dimensions of faith. Now, ayon po sa paliwanag ng Vatican II, na itong pananampalataya o yung tugon na pananampalataya, ang sabi po, by faith, man freely commits his entire self to God, making the full submission of his intellect and will to God who reveals, and willingly assenting to the revelation given by Him. Mga kapatid, ang pananampalataya ng tao ay kusa nating ibinibigay ang ating buong pagkatao sa Diyos. Tayo ay buong nagpapasailalim sa kaalaman at sa kalooban ng Diyos na naghahayag. Tayo po ay willing po tayo na pumapayag po tayo sa kapahayagang ibinigay sa Kanya. Sa madaling salita, ang Christian faith, mga kapatid, ang pagtuong Katoliko ay it touches every part of us. Meron tatlo. Una, it touches our minds, yung ating kaisipan. Ang ibig sabihin niyan, believing, tayo ay naniniwala. Pangalawa, it touches not only our minds but also our wills, yung ating kagustuhan. Pangatlo, it touches also our hearts, yung trusting, yung ating patuloy na pagtitiwala. Unahin natin ang believing, mga kapatid. Ang pananampalataya, kailangan po dyan sa ilalim ng believing ay tinatawag nating basic conviction. Ang sabi ng Romans 10 verse 9, for if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya sinabi doon sa John 20 verse 31, these things have been recorded to help you believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, so that through this faith, you may have life in His name. Sa madaling salita, faith then is knowing. Dapat alam mo. Ang pananampalataya ay dapat alam mo. Hindi lang ho ito mere head knowledge, mga kapatid. Opo. Mahalaga po dito yung meron tayong personal knowledge. Para bang sa sa magiging kasintahan mo at magiging asawa mo, di ba? Mahalaga na kinikilala mo. Inaalam mo yung pangalan, yung background, di ba? Chine-check mo yan. At least sa loob ng isang taon, makikilala mo ang isang tao. Yung basic tungkol sa kanya. Ano ba yung background ng pamilya? Importante yan. Huwag lang ho kayo basta magmahal. Dapat kinikilala nyo yung mamahalin nyo. Although sabi nga natin, maski na asawa mo yan, hindi mo pa masyadong nakikilala yan eh. Kasi nagre-reveal yan ng anyo dahan-dahan. May mga sikreto na malalantad sa pagtakbo ng panahon. So importante yung personal knowledge, mga kapatid. Pangalawa, yung doing. Importante sa atin, mga kapatid, itong doing na ito, it touches our wills, mga kapatid. Ang sabi doon sa James chapter 2 verse 14, ang sabi ni James, my brothers, what good is it to profess faith without practicing it?
Kino-question ba ni Santiago yung pananampalataya ng individual? Ini-itsapuera ba niya yung faith per se? Hindi ho. Mahalaga yun. Pero para ma-determine yung authenticity ng faith, dapat ito ay nakakakitaan, na ipapractice ito, mga kapatid. Kaya ho, under dito sa doing, mahalaga rito yung ating commitment to follow or obey God's will for us. Katulad ni Maria, mga kapatid, doon sa Luke chapter 1 verse 38. Sabi niya, I am the servant of the Lord, let it be done to me as you say. Ang context nito, yung anghel nagsabi sa kanya, o ikay, pinili ka ng Diyos, magsisilang ka ng isang lalaki, tatawagin mong Jesus. Tumanggi ba siya? Nagtanong lang naman siya, paano mangyayari ito? Birhin ako, wala namang pang di ba? Pero sinabi ni Maria sa dulo, mangyari kalooban ng Diyos. Yan, nagsabit po siya. Mga kapatid, itong doing na ito ay kasing kahulugan po ito ng tinatawag nating witnessing. Mahalaga ito na makita ito. Hindi lang witnessing, kundi yung loving services sa ating mga needy neighbors, mga kapatid. Kaya nga ho, mahalaga dyan na meron tayong deeds of justice and love sa ating neighbor, at kasama din ho dyan yung pagpoprotect sa ating environment. May pakialam tayo sa environment. Hindi ho ba't bawal magsunog ng ng mga dahon dyan sa, may batas po kasi dyan bawal magsunog. Kaya ginagawa ho dyan sa probinsya, maghuhukay ng medyo malalim, mga 6 feet below the ground, at doon po ilalaglag yung mga basura. Bawal po magsunog. Opo, batas po yan Nakalimutan ko yung particular na batas na yon, pero naalala ko yan po yung batas. Kaya lang, hindi ho sinusunod yan sa Pilipinas masyado. Opo, madalas nagsusunog. Lalo na hindi ho marunong mag-segregate ng plastic sa kadung mga ng mga dahon. Yung alam mo ang plastic, pag sinusunog mo yan, masakit sa ilong ho yan. Mga kapatid, mahalaga po ito yung ating pinag-uusapan. Now, pangatlo, hindi lang ho yung binanggit natin na believing, yung 3 essential dimensions of faith. Importante yung believing, yung doing, pangatlo yung entrusting or worshiping. Mga kapatid, yung ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, para sa iba challenging yun Minsan hindi nga natin magawa magtiwala sa asawa natin, di ba? May mga ganun Mahirap magtiwala sa mga friends kasi may karanasan di ba? Na ika nga napagtaksilan sa iba't ibang aspeto. Yun pa kayang ipagkatiwala ang sarili sa Diyos, di ba? Parang talagang it takes faith na ipagkatiwala ang sarili sa Diyos. Pero dapat po natin gawin yon. Katulad ni Abraham, di ba? Na siyang father in faith po natin. Nang sinabihan siya ng Lord na iwan mo yung lugar mo, punta ka sa isang lugar, it is an act of faith po para kay Abraham, pero ginawa niya. Hindi lang si Abraham, kundi makita rin natin si Moses, na si Moses po ay nakita niya yung Israelites na talagang napaka-rebellious. Sa kabila ng maliwanag na utos ay grabe yung rebelliousness ng Israelites. Pero hindi ba umasa rin siya na mawawala sila dun sa cycle ng slavery? Opo, si Moses, pinagkatiwala niya sa Diyos, kay Yahweh, ang magiging sitwasyon ng buong Israelites. Even ang ating Panginoon, di ba? Ano po ang rason ba't siya gumawa ng himala sa kanyang panahon? Nakita natin yung kanyang malasakit. Hindi lang siya nagturo,
Nangaral, nagpagaling ang ating Panginoon, mga kapatid. At ang sabi nga po doon, everything is possible to a man who trusts. So mahalaga sa isang tao na maipagkatiwala niya sa Diyos yung kanyang pangangailangan. Di ba kadalasan doon sa mga gumagaling, merong pananampalataya eh. Yung babaeng 12 taon ang dinudugo, di ba sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun, hinawakan lang yung damit May lumabas na power galing kay Jesus at siya ay gumaling. Di ba? Sa madaling salita mga kapatid, ang pananampalataya is from the heart. Galing ito sa ating puso. Dapat merong loving. Kung galing sa puso, dapat loving ito. Ito ay trusting, ito ay hoping. Itong loving, trusting, and hoping, kailangan natin ito sa panahon natin, mga kapatid. So ang pananampalatayang ito ay mas nadidevelop pa sa pamagitan ng ating pananalangin at sa ating pagsamba. Na binabanggit din dito mga kapatid sa 1997 Catechism for Filipino Catholics na ang sabi, genuine personal prayer and group prayer ay importante. Dapat genuine. Yung ating personal, tayo po yan na nagdadasal. At importante rin, hindi lang individual, kundi group prayer. Mahalaga po yan para sa atin mga kapatid. So let's review. Meron tayong 3 essential dimensions of faith. Una, yung tinatawag nating believing. Diyan sa believing na yan ay kasama po dyan ang basic conviction. Kasama po dyan yung knowing, dapat inaalam natin. Meron tayong personal knowledge. Pangalawa, doing. Ang mahalaga po dyan sa doing ay meron tayong commitment to follow or obey God's will for us. Ang doing ay equivalent po niyan ang witnessing or loving service. Pangatlo, yung entrusting or worshiping, yan po yung galing sa ating puso. Kung ito ay galing sa puso, ito ay dapat loving, ito ay trusting, ito ay hoping. At ang practical ho na tinuturo sa atin ay lalago tayo sa aspeto na yan na entrusting and worshiping kung tayo ay magdidire-diretso sa ating pananalangin at sa ating pagsamba. Ine-encourage din ho tayo mga kapatid na magkaroon tayo ng genuine personal prayer at ine-encourage tayo na magkaroon tayo ng group prayer. Bukas pag-uusapan natin na ang pananampalataya at yung 3 mahalagang tanong na dapat nating malaman bilang mga Katoliko. Bukas po yan. Ang tabayanan nyo, pag-usapan natin ang pananampalataya at meron yang 3 classic questions. Ang tabayanan po nyo yan sa araw ng bukas. Alright, sana ho nakatulong itong ating pinag-uusapan. Natapos na tayo sa ating gospel for today. At nabanggit na rin natin na yung 3-dimensional ng ating pananampalataya. I'd like to announce bago tayo magpaalam. Pagdasal natin yung May 7 conclave, magsisimula na po na ang mga cardinal natin na ang edad ay hindi ho aabot ng 80 ay magiging kabahagi sa proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa na kahalili ni Pope Francis. Pagdasal po natin na maging smooth lang po ang takbo ng conclave. Ipagdasal po natin mga kapatid yung ating mga
mga plano by June, Lord willing po ay masimulan natin yung ating plano na makapagturo ng kombinasyon ng mga subjects na philosophy, theology po at apologetics. Lord willing, magsimula po tayo etong darating na June. Sabay po tayo sa opening ng classes nationwide. Makikiusap lang si Brad Calix siguro na kung makapagpapadala po kayo ng Xerox copy o di kaya digital form na kayo ay tunay na Katoliko, kopya galing sa inyong parish ng inyong baptism, pangalawa confirmation, tapos yung pagpayag ng inyong parish priest. Kasi po ang objective ng ating training sa mga layman ay hindi lang magkaroon kayo ng knowledge Importante magagamit nyo sa parokya. Kasi kung ang intention nyo lang ay personal, hindi ho kailangan gagamitin. Kasi mag-invest kami ng time sa inyo, mag-invest kami ng alam namin, pero kung wala kayong intensyong gamitin yon, sayang, defeated ang purpose. Baka pwedeng may magagawa kapag iba sana, kaya lang mag-train ka at hindi mo gagamitin, para bang walang iniwan yan dun sa nag-aral ng 4 o 5 taon sa kurso, tapos nagtinda lang ng fishball. Hindi ho ganun. Kailangan yung matututunan natin ay gagamitin sa parokya. That's why importante yung pagpayag ng parish priest mo. Kasi may accountability ka pagka ikaw ay na-train, ikaw naman dun yung magsanay doon sa parokya na meron kang small group doon na pwede mong i-share yung natutunan mo. Yun po yung ating plano. Sana nga po ay mag-materialize po yung bagay po na yon. Opo. Pagdasal po ninyo ang DYAF dito sa Bacolod. Sa mga taga Negros ay meron kaming 2 programa sa DYAF. Pagka Sabado ay Historia Sagrada, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pagka Linggo naman ay ang Liwan nga Dalan, alas 1 hanggang alas 2 ang hapon. Ang nagbo-broadcast po dyan ay ang mga Catholic Faith Defenders, na kung saan kasama si Brad Calix, at sa DYRL. Pagka Sunday, alas 6 naman ng umaga, kasama ko si Bro JB Akma. Pagdasal po natin, mga kapatid. Suportahan niyo po si Brad Calix doon sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo, please subscribe, paki-share po sa mga tropa nyo, makakilala nyo na Katoliko, na pasyalan po yung ating YouTube channel. And Lord willing, baka di magtatagal ay dun tayo magbo-broadcast. May inihahanda lang po tayo para po sa paglipat natin doon sa YouTube channel natin, na doon tayo magbo-broadcast, na naka-simultaneous po sa Facebook. Opo. Salamat kay Bro George Quiles, siya po yung taong responsible sa pag-upload ng ating videos. Bro Quiles, maraming salamat sa labor of love. Mga kapatid, if you would like to support Brad Calix sa ating ministry para ito'y makapagpatuloy, feel free to give your support, mga kapatid. Kung gusto nyong kausapin si Brad Calix sa ilang mga detalye, maari naman po. Yung aking number ay 0950-266-9596. Again, 0950-266-9596. Pwede naman ho kayong mag-video call sa akin sa Brad Calix. Opo, wag lang po alas 10 ng gabi kasi medyo pahinga na po natin yan. Panalangin ho natin si Mrs. si Annalyn sa kanyang karamdaman. Nakahabagan siya ng Lord. Salamat po sa inyo, mga kapatid, na nagdadasal pong patuloy para sa aking may bahay. At alam natin, kalooban ng Diyos yung inaantay natin para kay Mrs. Okay, time check tayo. Alas 11:02 ng
umaga. Pag-pray niyo po kami kasi magko-cover po kami ng balita itong sa halalan sa May 12. Ilang linggo na lang ho yung preparasyon namin sa DYAF. Makasama po natin sa pag-cover ng balita sa halalan ay yung aming General Manager na si Father Dominic Diramas, pangalawa si Sister Agnes na dati po siyang station manager ng isang network na kilalang network, opo. At si Brad Calix po, tatlo ho kami na magko-cover ng balita. Ipagdasal ho natin na maging maganda po yung pagko-cover natin ng balita, mga kapatid. Ate Rosa Tadeo, magandang umaga po. Salamat for joining dyan sa Hong Kong. God bless sa inyong work, sa inyong pamilya. Joseph Anyabiesa, salamat sa paghabol. God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Darling May Peñaflor, si Bonga. Salamat kapatid sa iyong patuloy na pananalangin para sa ating broadcast. Kay Bobby Taruk, Louie, magandang umaga bro. Maraming salamat. Sabi niya, Christian in love, faith and hope. Without Christ, I am nothing. Salamat Bobby. Ganon din sa aking may bahay kay Annalyn. Magandang umaga ma. Salamat for joining. Kay Baggy Marlon, maraming salamat po. Samahan kayo ng Lord sa maghapong ito. Kay Franklin Villaflor Cacho, salamat po sa pag-join. Kay Jinky, maraming salamat kapatid. Pakirigas lang ako kay Professor Gilbert. Salamat Jinky. Shout out sa SMO. Kay Ate Ning. Salamat sa partnership. Maraming salamat sa inyong pagdadasal. Asama nawa kayo ng Lord sa inyong endeavor sa ministry. Pastor Ronaldo Matugina, maraming salamat for joining. God bless po sa inyong buong pamilya. Letty Auza, magandang umaga po. Salamat sa pag-join. Kay Joshua Robles, shout out sa ARCS Diocesan Shrine and Parish of Senyor Santo Niño Mid Sayap, Cotabato. Isa daw siyang altar server. Salamat Joshua Robles. God bless. Dire-diretso ka lang sa ginagawa mo. Medyo nakakapagod, di ba? Pero dire-diretso lang. At sana marami pa kayong ma-encourage sa mga kabataan na maglingkod. Yan. Loreto Castillon, maraming salamat po. Shoutout daw sa kanilang Paris priest na si Father Dennis Macasero from Kumalarang, Zamboanga del Sur. Salamat Loreto Castillon. Salamat po. Mark Lester Tablada, salamat sa buong pamilya. Kay Bro Acero Obilio Dorado Gary Joy. Bro, salamat salamat. Kay Mary Jane Lusorata Perez. Salamat Mary Jane. God bless sa pakikinig at sa makasama mo ha. Oo, maraming salamat. Mga kapatid, i-resume natin yung ating usapang Katolisismo sa Mayo. Nag-post po ko, di ba? Katekismo Katoliko. Oho. Yun ho yung ating dahan-dahan na magiging natin, no? Katekismo Katoliko. Yan. So, alam naman natin na ang lahat ng sinasabi ni Brad Calix, ang context nito ay para sa Katoliko. Of course, may mga kaibigan tayong pastor na sumusubaybay sa ating broadcast dahil mga kaibigan natin yan sila at nire-respeto nila yung desisyon ni Brad Calix na dating pastor na kasama nila, ngayon ay isa ng Katoliko. At salamat sa Panginoon dahil nakikita natin na patuloy nagbibigay ng Lord sa atin ng linaw ng mga katuruan. So, yun ang direksyon ng Lord sa akin na alalayan ang mga Katoliko na hindi masyadong alam ang katekismo.
sapagkat doon naman ang direksyon ng Lord sa atin. Opo. Ang atin lang role ay magsilbing guide lang po. Ang pinaka-teacher natin ang Holy Spirit, pero si Brad Calix ay isa lang sa mga guide. Opo. Alalay lang po. Mahalaga pa rin ho dito yung inyong parang personal desire to know the truth. So, liban sa ating broadcast, sana ho ay meron kayo opportunity na magbasa-basa rin po kayo para kapag tayo ay lalo na doon sa mga mag-i-enroll sa ating pag-aaral online ay mas ma-appreciate po ninyo yung ating pag-uusapan. May konti lang namang research po. Hindi naman kayo pahihirapan na parang academic yung dating. Hindi ho. Ito'y balance lang ng encouragement for you to study, ma-develop yung habit na pagiging estudyante, napapractice mo yung humility before God, at syempre nagagamit mo yon. Importante. Pag once na nag-accumulate ka ng knowledge, kailangan internalize mo yung nalaman mo eh. Para bang artista na meron kang papel na gagampanan, you have to internalize yung role mo para maipalabas mo yon. Sa spiritual na bagay, anumang salita ng Diyos o pagsasanay, kailangan mapunta sa loob mo yon eh. Ma-internalize mo yon. Now, it takes time para mag-internalize eh. It takes time, it takes discipline, it takes time, it takes the grace of God para maipalabas mo yon sa pamamagitan ng pagtuturo, pagdilingkod, na meron kang apostolate sa parokya, na hindi ka lang padalo-dalo sa misa. We discourage yung padalo-dalo lang sa misa kasi hindi yun ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko ay may takot sa Panginoong Hesus, may takot gumawa ng kasalanan, mahal niya ang salita ng Diyos, niyayakap niya ang kabanalan, niyayakap niya ang turo ng simbahan, nagpa-participate sa evangelization. Meron siyang apostolate, may ginagawa. So sa madaling salita, ang tunay na Katoliko ay merong engagement. Siya ay active. Hindi lang nagsisimba. Iba ho yun. Kung nagsisimba ka lang, wala ka apostolate, hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, nag-engage ka sa ministry. Madali lang dumalo sa misa eh. Madali lang mag-comply sa ganun. Pero ang gusto ng Lord, nag-engage ka sa laban. Ano yung laban? Nag-share ka ng faith mo. Ipinagtatanggol mo yung pananampalataya mo. Proactive ka. Hindi ka tahimik. Of course, kailangan din manahimik minsan, pero kung kinakailangan mong depensahan ng faith, dapat gawin mo yun. Ngayon, kaya nga, papasok yung mga training natin para matulungan kayo. Opo. Ipagdasal natin mga kapatid Hindi ito madali para kay Brad Calix, pero subukan nating mangyari yan. Next week, invited natin si Bro Kenneth Bustamante, isa sa mga Catholic Faith Defenders, para magturo siya sa atin ng kahalagahan ng social media. Paano gamitin ang social media sa pag-evangelize. Okay. Siya po ay media man po yan, si Bro Kenneth Bustamante. At part siya ng punto por punto ni Bro Darwin Gitgano. Dumidepensa rin po sa pananampalataya. So bagamat siya ay full-time sa kanyang trabaho, at the same time family man, part ng Catholic Faith Defender, ay naibabalanse niya at matuturuan niya tayo kung paano natin gamitin ang social media para mag-share ng ating pananampalataya at maipagtanggol yung ating pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Alright mga kapatid, sige po, tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Nais namin pagdasal ang conclave na mangyayari sa May 7. Pagpalain niyo po ang mga kardinal na magtitipon para maghalal ng panibagong Santo Papa.
Sana ho ay maging smooth lang yung daloy nito. Nasa lalo't madaling panahon ay meron na hong magiging leader uli ang mga Katoliko worldwide. Kailangan namin ng leader na papalit kay Pope Francis, na mamahalin namin, irerespeto namin katulad ng pagrespeto namin kay Pope Francis na namayapa. Lord, nagdadasal kami sa coming election sa May 12. Sa conference po namin ng balita, pagdasal namin na maging maayos po yung takbo ng halalan. Ilang linggo na lang ho ito, matatapos na rin po yung campaign period sa May 10. Dalangin ho namin na makapampili kami ng mga politicians na talagang merong pakialam sa bansa. Samahan niyo po kami at bigyan niyo kami ng talino at discerning sino yung mga pwedeng ihalal. Pagpalain niyo rin po yung isasagawa ko rito na parang voters education para po sa mga kapatirang Katoliko, na to give them some guidelines lang kung sino yung mga posibleng katangian ng mga dapat iboto o ihalal sa May 12. Praying po kami sa inyong kalooban sa aming bansa na maging maayos ito. Nihiling po namin ang yung patuloy na gabay sa iba't ibang krimen na nangyayari sa bansa, sa paglaganap ng patuloy ng mga fake news. Pagpray po namin na maging maingat ang lahat ng mga vloggers sapagkat hindi sila nakakatulong sa pagsisiwalat nila ng mga maling balita, ng mga unverified news. Tulungan nyo kami, ang Simbahang Katoliko, na maging aware sa lahat ng bagay, lalo na sa inyong salita, sa doktrina ng Simbahang Katolika. At sana ho ay meron kaming desire na matuto ng inyong salita. Alamin ang aral ng Catechism of the Catholic Church. Magkaroon ng desire matuto. Samahan niyo po kami, yung mga may karamdaman po. Si Wayne Angel, yung aking may bahay, nanay ni Apple, patuloy mo pong silang tulungan. Maraming salamat, Mama Mary, for your intercession para po sa amin dito. At tulungan nyo kami na magtagumpay ang DYAF sa mga hamon ng paglilingkod. Samahan nyo po si Reverend Father De Ramas na aming pinaka-general manager. At sa lahat ng mga programmers ay samahan nyo po sila sa kanilang mga preparations sa iba-ibang klaseng broadcast. Maraming salamat po at inihiling namin ang inyong magandang kalusugan sa bawat isa na nandito ngayon sa broadcast sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maraming salamat. Ang iba sa kanila ay mga OFWs. Inihiling namin ang inyong gabay, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, those who would like to share yung inyong testimony para sa ating Sabado na usapang OFWs, mag-share po kayo, mga kapatid. Katulad ni kapatid na Rose, na OFW natin sa Hong Kong, ay nagpadala lang ho ng kanyang liham sa messenger kay Brad Calix at binasa lang ho natin yon. Marami tayong nakuha sa kanya na mga lessons para ho magkaroon ng awareness sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Opo. At at the same time, makapagbigay po ng encouragement po sa atin, sa ating lahat. Maaari po kayong tumawag kay Brad Calix kung paano ninyo isi-share yung inyong kwento. Huwag masyadong detalyado, ha. Oo, hindi natin kailangan yung masyadong detalyado. Kasi public ito eh. Opo, ha.
Alam niyo naman po siguro yung sinasabi ko. Ah, Wag naman masyadong generalize. Yung nasa gitna lang na kwento, ha? Opo, alam niyo naman po yan. Ah, Sige lang po, in-encourage ko po kayo na gawin po yan at sana nga po ay meron tayong panibagong kwento sa Sabado. Ha? Opo. Sige po, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn. Ako naman po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. Ay nga pala, happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon, no? April 30. Ito po yung huling araw na sa buwan ng Abril 2025. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants at sa lahat ng mga couples na nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary. A blessed wedding anniversary po sa inyo mga kapatid. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.